Humiling ang inang palaboy ng sirang cake para sa kaarawan ng anak. Pero ang ginawa ng manager daig pa umani ng palakpakan. Tahimik ang pagsikat ng araw sa sulok na iyon ng lungsod na tila nakalimutan ng lahat. Dahan-dahang iminulat ni Adela ang mga mata, pilit na hindi ginagambala ang anak na natutulog sa tabi niya. Pinalot niya ang bata gamit ang lumang jacket at ilang saglit siyang napatitig dito. 7 taon na si Jomar ngayong araw. 7 taong namuhay sa gitna ng bangketa, mga upuan sa parke, at malamig na tingin ng mga tao. Pero kahit kailan, hindi siya nagreklamo. Isa siyang batang mabait, laging pinoprotektahan ng ina kahit napakabata pa. Hinaplos ni Adela ang buhok niya at bumulong ng dahan-dahan. Maligayang kaarawan, anak. Ngumiti ang bata habang pupungas-pungas pa at tinanong kung nakalap ba ng barya si Adela. Sandaling natahimik ang ina. Ipinaliwanag niyang malas talaga sila nitong buwan, walang pumatol sa mga alok niyang tulong, walang nagpabitbit ng grocery at hindi rin siya nakabenta ng mga lata. Pero may isa pa siyang huling pag-asa. Sinabi niya sa anak na may ilang panaderya na, bago matapos ang morning shift, ay nagtatabi ng pagkaing bagong lampas lang sa expiration date. Mga pagkaing ayos pa naman pero kailangang itapon. Kumunot ang noo ng bata at sinabing ayaw niyang magmukhang kawawa ang ina. May masasama talagang tao, Nay. Tinitingnan nila tayo na parang wala tayong halaga. Pero hinawakan ni Adela ang kamay niya at sinabing, karapat-dapat ka man lang sa isang pirasong cake. Araw mo ito. Susubukan natin. Yumuko ang bata at tahimik na pumayag. Tumawid sila ng kalsada at naglakad ng ilang minuto hanggang sa isang malaking panaderya. May makinang nakaratula at mga salaming puno ng tinapay at makukulay na panghimagas. Pagpasok nila, sabay-sabay na napalingon ang mga tao. May mga nagbulungan, may mga umiwas ng tingin. Isa sa mga empleyada ang tahimik na minamasdan sila, halatang may pagdududa. Pero lumapit si Adela sa counter at mahinahong nagsalita. Ipinaliwanag na kaarawan ng anak niya at nagtatanong kung may cake bang lampas na ang petsa kahapon. Ayoko po ng panis, aniya. Kahit konting tira lang, basta lang maramdaman niyang may naalala sa araw niya. Sandaling nag-alinlangan ang empleyada, pero nagtungo ito sa likuran para magtanong. Ilang minuto ang lumipas at bumalik itong may dalang sagot. May isang slice lang ng chocolate cake na lampas sa petsa kaninang umaga. Iyon lang po ang meron, wala nang natira. Ngumiti si Adela at sinabing tanggap na niya iyon, sapat na iyon para sa kanila. Pero bago pa manabutin ng empleyada ang cake, dumating ang manager. Si Renato seryoso, palaging nakakunot ang noo at may boses na parang ayaw makipag-usap. Wala tayong ipamimigay, aniya habang nakatingin kay Adela. Kahit expired, pag-aari pa rin ng kumpanya yan. Wala tayong pahintulot magbigay ng pagkaing lagpas sa petsa. Baka tayo pa ang malagay sa alanganin. Tahimik lang ang ibang empleyado, halatang nahihiya pero walang umaangal. Sinubukang makiusap ni Adela, pero matigas si Renato. Batas ay batas. Hinawakan ni Jomar ang kamay ng ina at sinabing ayos lang sa kanya na walang cake. Pwede na silang umalis. Pero nanatili si Adela sa kinatatayuan niya. Basang-basa na ang mga mata. Pilit na nilulunok ang sakit hanggang sa bumukas ang pinto ng panaderya. Isang lalaking may dalang folder ang pumasok, kumaway sa mga empleyado. Si Isko, ang mismong may-ari ng panaderya. Napansin ni Isko ang tensyon sa lugar at agad nagtanong kung anong nangyayari. Nagunahan si Renato at sinabing 2 palaboy lang ang humihingi ng sirang pagkain pero paalis na rin daw. Bago pa siya makapagsalita pa, sumingit ang empleyada sa counter at inilahad ang kwento. Sinabi niyang birthday ng bata at ang gusto lang ng nanay ay cake na hindi na pwedeng ibenta. Simple lang ang tono pero totoo. Tiningnan ni Isko ang bata, saka si Adela. Ilang segundong katahimikan, para bang iniisip pa niya ng mabuti. Pagkatapos, nagsalita siya ng buo ang loob. Bigyan ng sirang cake ang isang bata, iyan ang tingin niyo sa tama? Walang sumagot. Malalim siyang huminga, tinitigan si Renato at nagutos. Dalhin ang pinakamagandang cake sa vitrina, buo, lagyan ng kandila, at maghanda ng mesa ngayon din. Nagulat ang buong panaderya. Naguunahang kumilos ang mga empleyado. May naglinis ng mesa sa isang sulok, may nagdala ng cake na may dekorasyong prutas at tsokolate. Sinindihan ng kandila
At lahat, maliban kay Renato, ay sabay-sabay na kumanta ng maligayang bati para kay Jomar. Hindi alam ng bata kung saan ilalagay ang mga kamay. Ngumiti siya pero halatang naguguluhan sa nangyayari. Si Adela sa tabi niya ay tahimik na umiiyak, hindi na napigilan ng emosyon. Umupo si Isko kasama nila sa buong selebrasyon. Nais niyang makilala ang bata, alamin kung saan sila nanggaling, paano sila nabubuhay. Matapat ang sagot ni Jomar, nakatira sila sa kalsada simula nang paalisin sila ng ama. Dinagdagan pa ni Adela na lagi siyang naghahanap ng marangal na paraan para mabuhay, pero mahirap makahanap ng trabaho lalo na kung may batang kasama. Tahimik lang si Isko habang nakikinig, walang paghusga, puro pakikinig lang. Nang matapos si Adela, ang tanging sabi ni Isko ay, "Salamat at pinayagan mo akong maging parte nito. Ngayon mag-usap tayo ng maayos, parang may naiisip akong solusyon." Habang may natitirang mumu pa ng cake sa mesa, tahimik na pinunasan ni Adela ang kanyang luha. Nagtatawanan ng anak habang sinasawsaw ang daliri sa tsokolate at si Isko ay tahimik lang na pinagmamasdan silang dalawa. Maya-maya, malalim ang buntong hininga niya at tinanong si Adela kung interesado siyang magtrabaho sa panaderya bilang tagasilbi. Aniya kailangan niya ng mapagkakatiwalaang tao, yung marunong makitungo sa tao, at nakita na raw niya kung gaano karespeto, matatag at masinop si Adela. Ikaw ang tipo ng taong hindi sumusuko kahit halos lahat ng pintuan ay sarado. Ang ganitong klaseng tao may halaga sa lugar na tulad nito. Nagulat si Adela sa sinabi, hindi serta kung tama ang intindi. "Totoo ba yan?" tanong niya, halos hindi makapaniwala. Tumango si Isko at ipinaliwanag na nakatira siya sa bahay katabi ng panaderya, mag-isa kasama ang anak niyang babae na kumukuha ng kursong pediatrics sa gabi at nasa bahay tuwing araw. May bakanting kwarto raw doon at pwedeng tumuloy muna si Adela at ang anak niyang si Jomar. Habang hindi pa sila nakakahanap ng matitirhan, iminungkahi niyang si Mayumi na lang ang mag-alaga kay Jomar tuwing araw para makapagtrabaho si Adela nang walang inaalala, at sinabing mahilig sa bata ang anak niya. Nanahimik si Adela ng ilang sandali. Para bang hindi totoo. Hinawakan niya ang kamay ng anak na nakatingin sa kanya nang may kislap sa mga mata. "Hindi ko alam kung kaya kong tanggapin lahat ng to. Parang ang bilis lang," mahina niyang sabi. Gulong-gulo pa rin. Sumagot si Isko ng matatag pero magaan ang tono. "Minsan kailangan lang natin ng panibagong simula. Hindi ka nagnanakaw ng kahit ano. Tinatanggap mo lang kung ano ang karapat-dapat sa'yo. Hindi to kawanggawa, tiwala ang inaalok ko." Huminga ng malalim si Adela at tumango. Taos puso siyang nagpasalamat, garal-galang boses, at nangakong hindi niya sasayangin ang pagkakataon. Si Jomar, kahit hindi pa lubos na nauunawaan ang laki ng pagbabago, ay ngumiti at nagtanong kung ibig bang sabihin ay matutulog na siya sa totoong kama ngayong gabi. Napatawa si Adela habang pinupunasan ng luha at sinabing oo. Tumayo silang mag-ina at sinamahan ni Isko patungo sa bahay na nasa tabi lang ng panaderya. Mababa ang gate, maayos ang hardin, at ang mga bintana'y pinapasok ng sinag ng hapon. Lumitaw si Mayumi sa pintuan bago pa sila makatok. May bitbit siyang mga libro at nakasuot ng apron. Nang makita ang ama kasama ang babae at batang lalaki, iniwan niya ang mga libro sa isang mesita at sinalubong sila ng nakangiti. Ipinakilala agad sila ni Isko. "Mayumi, si Adela ito. Magtatrabaho siya sa panaderya. Ito naman si Jomar. Maari mo ba siyang bantayan sa araw?" Lumuhod si Mayumi para mapantayan ang taas ng bata at iniabot ang kamay, sabay tanong kung ilang taon na siya. Sumagot si Jomar, medyo mahiyain sa simula, pero ngumiti rin agad nang purihin siya sa pagiging magalang. Tahimik na pinagmamasdan ni Adela ang lahat, pilit pinapakalma ang sarili. Masaya siya, pero likas na bantay sarado pa rin bilang ina. Napansin niyon ni Mayumi at sa likas na paraan, sinabi niyang nauunawaan niya ang takot. Lumaki rin daw siyang kasama lang ang ina at kailan may hindi niya sasaktan ang bata. "Kapag kasama ko siya, ligtas siya. Pangako yan." Medyo gumaan ang loob ni Adela at taus-pusong nagpasalamat. Binuksan ni Isko ang pinto at ipinakita ang loob ng bahay. Simple ito, pero malinis at maayos. May mga larawan sa dingding, mga librong nakakalat sa estante, at amoy ng lutong bahay na nananatili sa hangin.
Ipinakita niya ang kwarto ng bisita katabi ng banyo. May isang solong kama na may maayos na tiklop ng kumot, isang walang laman na aparador, at bintanang tanaw ang likod bahay. Wala masyado, pero mas mabuti na to kaysa sa lansangan, aniya. Tumango si Adela, hindi malaman ang sasabihin. Umupo si Jomar sa gilid ng kama at pinadyak-padyak ang mga paa, tinitingnan ang paligid na tila komportable, halos panatag. Pagkatapos ipakita ang kwarto, ipinaliwanag ni Isko na kinabukasan ng umaga ay pwede na siyang magsimula ng training sa panaderya. May uniforme raw na ibibigay at si Mayumi ang bahala kay Jomar. Dito, sama-samang nagtatrabaho. At kung may problema, tawagin mo lang ako. Hindi alam ni Adela kung paanong makakapagpasalamat ng sapat. Paulit-ulit niyang sinabing handa siyang gawin ang lahat para mapatunayan ang tiwala na hindi niya kailangan ng karangyaan, kundi pagkakataon lang. Tumugon si Isko na para sa kanya karangalan ang makapagbigay ng ganoong pagkakataon. Pumasok ka sa panaderya ko para humingi ng tirang cake, pero mas nakita ko pa sa iyo ang dignidad kaysa sa karamihan ng taong akala mo kung sino pag pumasok doon. Ilang oras matapos silang makalipat, maagang nagising si Adela, tahimik na naghanda at tumawid patungong panaderya. Nakapatong sa upuan ng sala ang unipormeng iniwan ni Isko, malinis at plansado, at isinusuot niya ito ng buong ingat, parang bagong damit matapos ang napakahabang panahon. Mahigpit niyang tinali ang buhok, isinara ang sapatos, at ang tindig niya ay halo ng kaba at pasasalamat. Sa kusina, nagkakape si Mayumi habang si Jomar ay may hawak ng lapis at notebook na ibinigay niya kahapon at may ilang guhit na. Nang pumasok si Adela, masigla siyang niyakap ng anak at binati ng good luck, sabay sabing magiging mabait siya. Nangako si Mayumi na aalagaan niya ito at sabik na raw si Jomar para makita ang eskwelahang pupuntahan nila mamaya. Sa panaderya, kalmado pa ang paligid. Nagsisimula pa lang dumating ang mga unang customer. Ipinakilala si Adela sa isang matandang empleyada na siyang magtuturo sa kanya ng mga pangunahing gawain. Medyo nanginginig pa ang tray sa kanyang mga kamay sa unang lakad, pero unti-unti sa tulong ng pagiging magalang at masikap, naging panatag na siya. Bumabati siya ng may ngiti, kumukuha ng order, nagtatanong kung ayos lang ang lahat, at mabilis maglinis ng mesa. Kahit halatang kinakabahan, kitang-kita ang kanyang pagsisikap. Ngunit si Renato, ang manager, ay tahimik na nakamasid mula sa malayo, nakatawang bisig, at malamig ang tingin. Halatang hindi komportable sa presensya niya, bagamat hindi naman nagsabi ng kahit ano. Pagsapit ng tanghali, lumapit ito at may daladalang listahan ng mga gawaing hindi karaniwang ibinibigay sa isang waitress. Pinapalinis ang likod na bodega, pinapaayos ang mga kahong wala namang kinalaman sa area niya, at pinapapulot ang basurang nasa labas. Dito, kailangang pakita natin na may silbi tayo. Baka kasi isipin ng amo na pwedeng-pwede kahit sino dito. Aniyang malamig ang tono. Tumango lang si Adela at agad tumalima. Alam niyang hindi niya pwedeng isugal ang pagkakataong ito. Kahit gaano pa kaiba ang tono ng manager, pinili niyang manatiling nakatutok sa layunin. Sa hapon, nagsimulang magkaroon ng kalituhan sa mga order. Isang mesa ang nagreklamo na iba ang dumating kumpara sa iniutos nila. Isa pa ang nagsabi na maling kape ang ibinigay. Kinabahan si Adela dahil sigurado siyang tama ang pagkakaanota niya. Lumapit si Renato sa mga customer, humingi ng paumanhin, at depois sa harap ng mga kasamahan, pinagalitan siya. Kailangan mong mag-focus. Kung magpapatuloy ka sa ganitong mga pagkakamali, magkakaproblema tayo. Yumuko si Adela, ramdam ang kirot sa dibdib. Ni hindi niya alam na si Renato mismo ang nagpalit ng mga papel ng order sa kusina para lang guluhin siya. Samantala, sa bahay na katabi ng panaderya, hawak ni Mayumi sa kamay si Jomar habang magkasabay silang naglalakad papunta sa pampublikong paaralan ng barangay. Magiliw silang sinalubong ng punong guro at ipinakita ang mga silid-aralan, mga mural ng guhit, mga banyo, at ang maliit na court sa dulo ng lote. Ipinaliwanag ni Mayumi na isa lang iyong pagbisita, pero agad na naaliw ang guro sa magalang at mahinahong kilos ng bata. Nagbigay ito ng papuri, tinanong si Jomar ng ilang bagay at iminungkahing maari na silang magpatala doon. Mukhang handa na siya, sabi nito habang nakangiti.
Sumagot si Mayumi na kailangang kumpirmahin muna sa ina pero masaya sila sa magandang pagtanggap. Sa hapon, umuwi si Adela nang masakit ang katawan, may mga galos sa daliri at punong-puno ang isip. Kahit pagod, napangiti siya nang salubungin siya ng anak na tumatakbo palapit. Masigla nitong ikinuwento ang tungkol sa paaralan, sa makukulay na mga guhit sa pader at sa kagustuhang magsimula agad. Kalma ang paliwanag ni Mayumi, ibinahagi ang magagandang sinabi ng punong guro. Bagamat pagod na pagod, pumayag si Adela sa pagpapatala at taus-pusong nagpasalamat sa dalaga sa lahat ng tulong nito. Kinabukasan, dinala si Jomar sa eskwela, dala ang kuwaderno at lapis na galing mismo kay Mayumi. Mabilis ang naging pag-a-adjust niya. Nakikisama siya sa mga kaklase, aktibo sa mga gawain, at sa recess ay masigasig na kinukuwento ang tungkol sa ina at kung gaano ito nagsusumikap. Tahimik na pinagmamasdan siya ng guro, isang batang banayad ang kilos, nagmula sa mahirap na sitwasyon, pero puno ng kagustuhang matuto. Sa uwian, dumating si Adela ilang minuto matapos ang huling bell. May dala siyang maliit na supot ng pagkaing natira mula sa panaderya. Agad na tumakbo si Jomar palapit at ikinuwento ang nangyari sa buong araw. Lumapit ang guro at malumanay na nagsabi, "Napakagalang ng anak mo, kitang-kita kung gaano siya kamahal." Nagpasalamat si Adela habang nanlalabo ang mga mata sa luha at sinabing gagawin niya ang lahat para sa kinabukasan ng anak. Ngumiti ang guro at nagpaabot ng magandang hangarin. Ngayon, isang mabilis na pahinga. Para maipagpatuloy naming dalhin ang mga ganitong nakaka-inspire na kwento ng libre, hinihiling namin ang inyong suporta. Paki-like ang video at mag-subscribe sa channel. Magkomento ng salitang bagong simula sa comment section. Maraming salamat at ituloy na natin ang kwento. Habang pauwi, mahigpit na hawak ni Jomar ang kamay ng ina. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Ang trabaho, ang pressure, ang takot na mawalan ulit ng lahat. Pero sa tuwing titingin siya sa anak, masaya sa kabila ng kakulangan, nararamdaman niyang sa unang pagkakataon, hindi na siya nag-iisa at iyon na ang simula ng bagong buhay. Kahit sa likod ng panaderya, patuloy pa rin si Renato sa kanyang tahimik na pagsisikap na ibagsak siya. Pagkalipas ng isang linggo tila naging maayos na ang takbo ng buhay sa bahay ni Isko at sa panaderya. Gumigising si Adela bago sumikat ang araw, tahimik na naghahanda. Iniiwan si Jomar sa pangangalaga ni Mayumi at mabilis na tinutungo ang panaderya. Si Jomar, na ngayon ay naka-enroll na, ay komportableng-komportable na sa eskwela. Araw-araw siyang sinasamahan ni Mayumi, tinutulungan sa mga takdang aralin, at madalas ay binabasahan o tinuturuan ng simpleng mga bagay tulad ng pagsukat ng sangkap o paggawa ng mini-project gamit ang papel. Natural ang naging ugnayan nila. Di nagtagal, tinawag na siyang ate ni Jomar at laging ngumingiti si Mayumi tuwing maririnig iyon. Sa panaderya, kapansin-pansin ang galing ni Adela sa pakikitungo sa mga customer. Palaging magalang, mabilis sa serbisyo at laging maingat sa mga detalye. Madalas siyang papurihan ng mga bagong pasok at maging ng mga dating customer na dati halos hindi man lang tumitingin sa mga tauhan. Napansin ito ni Isko at kahit abala siya sa pananalapi at sa pakikitungo sa suppliers, malinaw niyang ipinapakita ang kasiyahan. "Iba ang dinala mong liwanag dito," sabi niya isang hapon habang naglilinis si Adela sa may counter. Ang taong marunong maglingkod ng may respeto kayang baguhin kahit anong negosyo. Pero hindi lahat ay masaya. Si Renato, mula sa malayo, ay puno ng inggit at galit. Nagsimula siyang mag-iwan ng masasamang sulat malapit sa locker ng mga tauhan. "Walang matututuhan sa kalsada ang kalidad," sabi ng isa. Sa kusina naman, ang awa ay di panlinis ng plato. Binabasa ni Adela ang mga iyon ng tahimik, pinupunit at tinatapon. Wala siyang sinasabi sa iba, pero ramdam na ramdam ang tensyon. Isang abalang umaga, sinadyang guluhin ni Renato ang istante ng mga artisanal na tinapay at pagkatapos ay sinisi si Adela sa harap ng iba, sinabing siya raw ang nagpakagulo at nagpatagal ng mga order. Tinangka niyang magpaliwanag, pero agad siyang pinutol. "Nandito ka dahil kinaawaan ka. Huwag mong kalilimutan yan." Si Lira na nasa cashier ay matagal nang nakakaramdam ng kakaiba.
Nakikita niya ang pagtrato ni Renato, pero ngayon ay nagsisimula na niyang makita ang pattern. Nakita niyang lumabas si Adela mula sa banyo na namumula ang mata, kaya nilapitan niya ito habang kunwaring inaayos ang cash drawer. "Ayos ka lang ba?" tanong niya, mahinahon. Pilit na ngumiti si Adela pero halatang hindi niya kayang itago. Sa mas tahimik na oras, sinundan siya ni Lyra sa storage area at muling kinausap. Doon, bahagyang naglabas ng saloobin si Adela, ngunit may halong takot. "Gusto ko lang manatili rito. Natatakot akong mawala ulit ang lahat. Pakiusap, huwag mong sabihin kahit kanino." Tumango si Lyra. Sinabi niyang hindi niya ipapakalat ang nakita, pero hindi rin niya kayang manahimik sa harap ng mga kawalang katarungan. Sa mga sumunod na araw, mas naging maingat at mapanood siya. Kapag inuutos ni Renato kay Adela na linisin ang mga bahagi ng panaderya na wala sa tungkulin niya, kapag binabago niya ang mga label ng order para sa huli si Adela ang sisihin, o kapag palihim siyang tumatawa sa telepono habang binibiro sila ng sarkastiko, lahat ng iyon ay iniipon ni Lyra sa isip. Tahimik, pero hindi nakakalimot. Samantala, sa eskwela, patuloy na kinagigiliwan si Jomar ng mga guro at kaklase. Sa isang simpleng aktibidad, pinagawa ng guro ang bawat estudyante ng maikling talumpati tungkol sa pamilya nila. Nang siya na ang tinawag, tumayo si Jomar at nagsalita ng buong tapang. Sinabi niyang kasama niya ang kanyang ina na araw-araw nagsusumikap para mabigyan siya ng lahat ng kailangan niya. May binanggit din siyang mabait na ate na si Mayumi na tumutulong sa kanyang mag-aral at nag-aalaga sa kanya nang may malasakit. Tumahimik ang buong klase at napaluha ang guro. "Napakaswerte mo sa wika nito," habang isinusulat ang pangalan ni Adela upang hanapin sa ibang araw. Nangakong bibisita siya sa panaderya upang personal na makilala si Adela. Unti-unti, nagkakaroon ng ibang kahulugan ang pangalan ni Adela sa buong komunidad. Ang babaeng minsang humingi ng sirang cake ay ngayon pinag-uusapan na ng may paggalang, ng mga suki, ng mga magulang sa eskwela. Wala siyang kaalam-alam. Tahimik lang siyang nagtatrabaho, iniwasan ng tukso ng galit, at pinangangalagaan ng katatagan na matagal niyang pinaghirapan. Pero sa kaloob-looban niya, nananatili ang takot. Takot na biglang maglaho ang lahat. Takot na kahit isang maling salita lang ay sapat na para bumalik ang mga dating tingin sa kanya. Kaya nang sabihin ni Lyra, isang hapon na sinusubaybayan niya ang lahat ng ginagawa ni Renato, agad na nakiusap si Adela. "Pakiusap, huwag mo akong idamay. Ayokong isipin nilang wala akong utang na loob." Matatag ang sagot ni Lyra. Hindi ito tungkol sa utang na loob, tungkol ito sa paggalang. Kinabukasan, tuloy ang karaniwang galaw ng panaderya. Dumarami na ang mga kostumer para sa almusal. Si Adela ay palipat-lipat sa mga mesa, sabay nag-aayos ng bagong lutong tinapay sa mga estante, laging may ngiti at mahinahong pananalita. Sa kabilang panig ng counter, napansin ni Lyra kung paanong si Adela ay tila naging mahalagang bahagi na ng pang-araw-araw na operasyon doon. Bandang 9:00, pumasok ang isang babaeng maayos ang bihis, matatag ang lakad, at mabilis ang tingin sa paligid hanggang mamataan si Lyra. Agad siyang nakilala, guro ni Jomar. Humiling ang guro na makausap ang may-ari ng panaderya, kaya dinala siya kay Isko na nooy abalang nag-aayos ng mga dokumento sa likod. Paglapit niya, ngumiti ang guro at ipinaliwanag na siya ang advisor ni Jomar. Sinabi niyang labis siyang humanga sa asal ng bata at hindi niya pwedeng palampasin ang pagkakataong makilala ang ina nito. Ikinuwento niyang sa isang presentasyon na paluha ang buong klase sa sinabi ng bata tungkol sa kanyang ina at kay Mayumi. "Bihira akong makakita ng batang may ganitong lambing at paggalang, lalo na mula sa isang mahirap na pinagmulan. Gusto kong personal na magpasalamat sa pagpapalaki niya." Ngumiti si Isko at sagot niya ay simple pero totoo. Kasama na siya sa team ngayon at masasabi kong isa na siya sa haligi ng lugar na ito. Narinig ni Lyra ang pag-uusap mula sa di kalayuan. Napangiti siya. Isang paalala iyon na may hustisya pa rin at na si Adela dahan-dahan ay kinikilala na sa paraang nararapat. Pero ilang minuto lang ang lumipas at bumalik si Renato galing sa labas, mayabang ang lakad. Nang makita si Adela sa may counter, agad siyang bumuelta.
Ganyan na lang ba kalinis para sa iyo ang sahig? Malakas niyang tanong, sapat para marinig ng mga customer. O hinihintay mong may madulas muna bago mo isisi sa iba ulit? Napayuko si Adela, pilit nilulunok ang kirot. Nilapag ni Lira ang hawak na resibo sa kahera at lumapit sa kanya. Tama na, sobra ka na matagal na. Aniya, diretsyong hinarap ang manager sa harap ng lahat. Puro setup, binabaligtad ang mga order, nagpapakalat ng bastos na mensahe. Lahat yon nakita ko. Nanahimik lang ako dahil pakiusap niya. Pero hindi mo na siya pwedeng yurakan sa harap ng tao. Napahinto ang mga kostumer sa pagkain. Katahimikan ang bumalot sa panaderya. Napaawang ang bibig ni Renato, napatawa ng pilit. Gawa-gawa niyo lang to. Lahat kayo nagsasabwatan para agawin ang posisyon ko. Pero hindi sumasang-ayon ang mga mukha ng iba pang staff. Paglapit ni Isko na tinawag ng mga tingin sa paligid, agad siyang nagtanong kung anong nangyayari. Hindi nag-atubili si Lira. Ikinuwento niya ang lahat. Ang mga paninira, ang mga utos na wala sa trabaho ni Adela, ang mga sabotahe na kunway aksidente. Detalyado ang bawat kwento. Hinarap ni Isko ang ibang empleyado at tahimik na nagtanong kung may gusto silang idagdag. Isa-isa, tumango silang lahat. Walang nag-alinlangan. Isang empleyado ang nagsabing ilang beses niyang nakitang sinadyang baligtarin ni Renato ang mga label. Isa pa ang nagsalaysay ng paulit-ulit na panglalait kay Adela sa harap ng mga kostumer. Pilit bumawi si Renato. Ano to, tribunal? Lahat kayo laban sa akin kasi naawa kayo sa kanya? Kasi dumating siyang umiiyak? Nanatiling kalmado si Isko pero matatag ang pananalita. Simula nang dumating siya, naging mas maayos ang lugar na to. Ikaw, imbes na tumulong sinira mo pa. Wala akong lugar para sa ugaling ganyan. Wala ka na sa trabaho. Sandaling natigilan si Renato. Waring umaasang may kakampi pa siya. Pero nang makitang walang kumikibo, kinuha niya ang mga gamit niya at lumabas ng walang salita. Isang costumer na nakaupo malapit ay nagsalita ng malakas. 3 beses na akong napagsungitan niyan. Tama lang ginawa niyo, boss. Ilang araw lang ang lumipas nang ipatawag ni Isko ang mga empleyado para sa isang pagpupulong. Ipinahayag niyang si Lira ay maipopromote bilang manager. Sinabi niyang kinikilala niya ang tapang nito at kailangan niya ng taong may malasakit sa hustisya sa pamumuno. Pagkatapos ay tumingin siya kay Adela at ngumiti. At ikaw ang hahawak sa cashier. Napatunayan mo na mas mahusay kang makitungo sa tao kaysa sa marami diyan na matagal na sa trabaho. Lubos ang pasasalamat ng dalawa, halos hindi makapaniwala. Nagbago ang ihip ng hangin sa panaderya. Nagsimula ng magpahayag ng papuri ang mga customer, sinasabing mas magaan na ang pakiramdam sa lugar, mas bukas ang pagtanggap. May ilan pa ngang nagsabing gusto na nilang bumalik araw-araw. At sa wakas ay nakita nila ang tamang manager na napaalis. Dahil sa bagong sahod, nakahanap si Adela ng maliit na paupahang bahay sa isang simpleng pero tahimik na lugar. 2 silid lang ito, may makitid na veranda at bakuran kung saan nagsimulang magtanim si Jomar ng mga buto, katuwang si Mayumi. Nang bumisita sina Isko at ang anak, sinalubong sila ng cake at juice na inihanda mula sa unang sahod ni Adela matapos ang promosyon. Kaunti lang, pero amin to, masayang sabi niya habang ipinapakita ang mga kasangkapang segunda manong nabili niya sa sipag. Tapat ang sagot ni Isko, mas higit pa yan sa marami. Simula to ng isang bagay na totoo. Nanatiling malapit si Mayumi kay Jomar, dumadalaw tuwing weekend, tumutulong sa takdang aralin at nagkukwento ng mga istoryang galing sa kolehiyo. Si Adela, na ngayon ay may maayos na tirahan, marangal na trabaho, at tunay na suportang nakapaligid sa kanya, ay unti-unting nararamdaman na muling bumubuo ang kanyang buhay. May mga alaala pa rin ng nakaraan, may kaba pa rin sa hinaharap, pero sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, hindi na niya kailangang pasanin lahat mag-isa. At napakalaki ng pagbabago dahil doon. Ilang araw matapos iyon, isang tahimik na umaga, nagwawalis si Adela sa maliit nilang bakuran nang may marinig siyang katok sa gate. Si Jomar ay nasa loob, abala sa kanyang mga krayola, kaya't pinunasan lang niya ang kamay sa apron at lumapit, walang inaasahang kakaiba. Sa labas, isang lalaking nakauniporme, seryoso ang tindig at kontrolado ang boses, ang nagtanong ng buo niyang pangalan. Nang siya'y tumango,
Kumuha ito ng sobre mula sa dalang folder at ipinaliwanag na may ipinaparating na abiso mula sa pulisya. Sinabi nitong ang dati niyang asawa ay nahuli noong gabi matapos maaktuhang nagnanakaw ng marahas sa isang malayong distrito. Ayon sa ulat, nanlaban ito sa mga awtoridad at kasalukuyang nakakulong, may sapat na kaso para hindi makalapit muli sa loob ng mahabang panahon. Bago umalis, tiniyak ng lalaki na ligtas na sila ni Jomar at hindi na sila kayang guluhin nito. Nagpasalamat si Adela pero nanatiling nakatayo ng ilang saglit matapos isara ang gate. Nanghina ang kanyang tuhod kaya't umupo siya sa hagdanan. Uminit ang kanyang mukha na puno ng luha ang mga mata at tuluyang bumigay ang damdamin. Agad lumapit si Jomar at nagtanong kung ayos lang siya. Ngumiti si Adela, niyakap ang anak at may namumuong boses na bumulong, "Ngayon, oo." Mahigpit ang yakap niya at sa sandaling iyon, tila may bahaging bumitaw sa bigat na bitbit niya ng napakaraming taon. Hindi na niya kailangang matulog sa takot o mangamba sa bawat ingay sa gabi. Ang kalayaang dati ay parang imposibleng abutin, sa wakas ay dumating sa isang simpleng sobre. Habang lumiliko sa panibagong direksyon ang buhay ni Adela, kabaligtaran naman ang sinapit ni Renato. Simula nang matanggal sa trabaho, sinubukan niyang ayusin ang karera, naglakad-lakad, kumatok sa iba't ibang lugar. Nag-apply sa ibang panaderya, palengke, tindahan, pero palagi siyang nababangga sa parehong hadlang. Ang reputasyong sarili niyang binuo, hindi kalakihan ng syudad, at ang balitang pagkakatanggal niya ay mas lumaganap pa kaysa sa inaasahan. Marami sa mga may-ari ng negosyo ang nakarinig na ng kwento mula sa dating mga empleyado o suki ng panaderya. May ilan pa ngang personal na nakasaksi sa pag-uugali niya. Kahit pa sa mga panayam ay nagsisinungaling siya o pilit inaayos ang kwento, hirap siyang alisin ang pagdududa. Nagsimula siyang tumanggap ng pansamantalang trabaho, laging pinagmamasdan, hindi kampante, at unti-unting nawalan ng espasyo. Ang dating kayabangang panangga niya ay unti-unting naging pagkadismaya. Palagi na lang siyang may reklamo sa mundo, pero kailanmay hindi umamin sa sariling pagkukulang. Dumating ang panahong naubos ang imbitasyon, lumayo ang mga kakilala, at unti-unting nalugmok sa tahimik na pagbagsak, mag-isa, walang tunay na kaibigan, walang permanenteng trabaho, at walang patutunguhan. Samantala, sa panaderya, patuloy ang pag-unlad. Laging alerto si Isko sa mga pagbabago, at napansin niyang dumarami ang mga suki. Bumabalik araw-araw, hindi lang dahil sa tinapay, kundi dahil sa mainit na pagtanggap. Laging puno ang mga mesa, palitan ng ngiti sa pagitan ng empleyado at parokyano, at walang patid ang papuri, senyales na may mahalagang nagbago mula nang dumating si Adela at ma-promote si Lira. Magkakaisa ang grupo at magaan ang trabaho. Si Adela, na ngayon ay nasa cashier, ay naging mukha ng serbisyo. Kilala na siya sa pangalan ng mga customer, pinupuri ang kanyang pakikitungo, at madalas ay hinahanap pa si Jomar. Kabisa na niya ang ugali ng bawat isa, tanda ang mga paborito, at laging may mabait na salita. Naisip ni Isko na may pagkakataon pa para lumago ang negosyo. Nagsimula siyang bumisita sa mga commercial space sa ibang barangay at pinag-iisipan ang pagbubukas ng bagong sangay. Isang gabi habang nagbibilang si Adela sa cashier, binanggit niya ito. Nakarating tayo sa puntong di ko inakalang maaabot natin at nagsimula yan noong araw na pumasok ka dito kasama ang anak mo. Ngumiti si Adela, sinabing gusto lang naman niya ng marangal na trabaho. Pero iginiit ni Isko, hindi lang trabaho ang dinala mo ang katotohanan. Sa labas ng trabaho, patuloy ding namumukadkad ang buhay. Si Jomar ay patuloy na namumukod-tangi sa paaralan. Mataas ang marka, magalang sa lahat. Itinuturing siyang huwaran ng guro. Si Mayumi, kahit abala sa kolehiyo, ay nanatiling malapit sa kanila. Tuwing weekend, nasa bahay siya ni na Adela, tumutulong kay Jomar. At paminsan-minsan ay natutulog doon para lang makapanood ng pelikula o makapaglaro sa bakuran. Nabuo sa kanila ang isang ugnayang higit pa sa pagmamahalan. Tunay na samahan na pinalalalim lamang ng paglipas ng panahon. Mas kalmado na ngayon si Adela at unti-unting naisaayos ang bahay sa tahimik na paraan. Nagtanim siya ng mga bulaklak sa may veranda. Isinabit ang mga guhit ni Jomar sa pader
at naglagay ng maliliwanag na kurtina sa mga bintana. Payak lang ang tirahan pero ginawa ito ng may malasakit. Sa bawat paglingon niya sa paligid, naaalala niya kung paano nagsimula ang lahat. Ang cake na hindi kailanman dumating, ang hiya na naramdaman niya noon, at ang gulat na hatid ng kabutihan ni Isko. Hindi kailanman nabura sa alaala ang pangyayaring iyon, at daladala pa rin niya ang bawat detalye, puno ng pasasalamat. Sa hapon ng linggo, habang tumatakbo sina Mayumi at Jomar, sa bakuran na may dalang timba ng tubig at mga laruan na gawa sa kung ano-ano lang, nakaupo si Adela sa upuang kahoy sa veranda at tahimik na pinagmamasdan sila. Tinamaan ng araw ang mga halaman at ang halakhak ng anak niya ang pumuno sa buong paligid. Kunyari nagpapatalo si Mayumi sa habulan para lang makita ang sigaw ng tuwa sa mukha ng bata. At si Jomar naman ay tumatalon habang nakataas ang mga kamay. Sumisigaw na siya, ang pinakamabilis sa lahat. Walang sinabi si Adela. Ngumiti lang siya, huminga ng malalim, at inukit sa puso ang tagpong parabang isang kayamanang kailangang itago. Sa katahimikan, bumulong siya sa sarili, kinaya natin. Isa iyong pagtatapos ng isang yugto. Ang babaeng minsang humingi ng cake na tira na lang para sa anak. Ngayon may sariling tahanan, may matatag na trabaho, may respeto mula sa mga tao, at may paniniwalang hindi na siya isang taong walang mukha. Hindi lang pagkain ang natanggap niya. Natanggap niya ang dignidad, ang malasakit at ang pagkakataong magsimula muli. At sa simpleng sandaling iyon, habang pinapanood ang anak na naglalaro kasama, ang dalagang naging bahagi na ng kanilang pamilya, naramdaman niyang matapos ang lahat ng sakit at tahimik na pagtitiis, sa wakas ay dumating na rin ang kapayapaan. Isang kapayapaang totooan at karapat-dapat. Maraming salamat sa pagsama hanggang sa huli. May inihanda kaming isa pang espesyal na kwento para sa iyo na makikita mo na ngayon sa iyong screen. I-click mo lang para mapanood. Sa mundo kung saan napakaraming sakit ang nananatiling tahimik, pinili mong makinig hanggang sa dulo. Kung nahipo ka ng kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe. Malaking tulong ito para maipagpatuloy namin ang pagbabahagi ng mga tunay na kwentong kailangang marinig. I-type ang salitang bagong simula sa comment section at kung maaari, paki-share. Maaring simple lang ito, pero ang pagkalat ng isang kwento ng pagbangon ay isa ring paraan ng pagkalat ng pag-asa.